Nagwala ang kaibigan sa harap niya at paulit-ulit na nagmakaawa sa kanya na huwag ituloy ang pagbubuntis. Ngunit buo na ang desisyon niya. Gusto niya na isilang ang anak. Pinakiusapan din niya ang kaibigan na walang makakaalam ng kondisyon niya. Eliana, hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Pwede ka naman magbuntis ulit pagkatapos mo na mag-heart transplant, pang-3 na yata nito itong sabi sa kanya. Ngumiti ng totoo si Eliana sa kaibigan at umiling. Walang nagawa si Beatrice kundi lumuha ng tahimik dahil hindi niya matulungan ang kaibigan. Hinatid siya ni Beatrice hanggang sa tapat ng kanilang bahay. Bago siya pumasok sa entrance ng mansyon ay itinago niya ng mabuti ang test results niya sa bag para hindi makita. Kailangan niya ito itago ng maayos para walang makaalam. Pagbukod niya sa pintuan ay ang madilim na mukha ni Marco ang bumungad sa kanya. "Saan ka galing? Alam mo ba na anong oras na?" Tanong ni Marco. Napasilap siya sa suits na relo at napanganga siya nang makita ang oras 7:00 na pala ng gabi. Kumain kasi muna sila ni Beatrice bago umuwi. "Galing lang ako kay Beatrice. Nalinip kasi ako dito," sagot niya. "Nang ganitong oras, alam mo ba na gaano kadelikado na umuwing gabi at buntis ka pa? Paano kung mapaano ang anak ko?" Pagalit nitong saad sa kanya. "Anak ko rin," sabi niya. Hindi na naman maintindihan ni Eliana ang sarili dahil nakaramdam na naman siya ng iritasyon. Nag-init bigla ang ulo niya kay Marco. "Huwag muna tayo mag-usap ngayon, Marco. Gusto ko magpahinga at saka na tayo mag-usap kung hindi na mainit ng ulo mo," sabi niya. Sa unang pagkakataon ay naging malamig ang pakikipag-usap niya kay Marco. Nagulat din ang lalaki sa inasal niya ngunit lalo lamang itong naging dahilan upang sumiklab ang mainit na diskusyon. "Ganyan ka ba talaga? Hindi mo ba naiisip na may naghihintay sa'yo dito sa bahay? Napaka-selfish mo," galit sa saad ni Marco. "Ano ba ang pinagsasabi mo? Wala ka naman pakialam sa akin ha. Mabuti pa nga si Beatrice ay napapasaya ako." Saad ni Eliana. Mahinang napamura ang asawa niya at basta na lang lumapit sa kanya at siniil siya ng mapagparusang halik na ikinagulat ni Eliana. Hindi din siya nakapag-react dahil sa kaba na nararamdaman niya ngayon. "You're making me crazy," nahihirapan bulong nito habang magkadikit pa rin ang labi nila. Pinamulahan si Eliana ng mukha at bumilis ang tibok ng puso niya, napahawak siya sa damit ng asawa upang maalalayan na huwag siyang mabuwal sa pagkakatayo. "Galit ako sa'yo dahil binabaliw mo ako. Naiirita ako dahil nagkakaganito dahil sa'yo," may diin na sabi ni Marco. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. "I don't know. Hindi ko din alarm ang inisip ko sa oras na ito. Basta gusto ko lang nahawakan ka," halos nahihirapan na sabi ni Marco. Itinulak niya papalayo sa kanya si Marco at nagsimula ng maglakad papalayo. Naiintindihan na niya ang nangyayari. Gusto nitong maging parausan siya. Wala nga pala ang pinakamamahal niyang si Natasha. Ilang linggo na itong nasa ibang bansa at hindi pa umuwi. Naramdaman niya ang kamay ng asawa sa braso at sapilatan siya nitong ipinaharap sa kanya. "I'm sorry kung nasigawan kita. I'm sorry, hindi ko din alam kung bakit ako nagkakaganito," paliwanag ni Marco. "Naiintindihan ko," saad niya. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga matang makapasok sa silid niya. Muli na naman nanikip ang dibdib niya at nagsimula siya na nahihirapan na huminga at napahawak siya sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi siya maaaring uminom ng gamot dahil makakasama ito sa bata na ipinagbubuntis niya. Kaya kahit na nahihirapan siya ay kailangan niyang palakasin ang loob. Ilang minuto ang lumipas ay naging maayos na ulit ang paghinga niya. Kinuha niya ang test results niya sa kanyang bag at itinago sa kanyang drawer at umaasa na wala ni isa man ang makakakita nito. Kinabukasan ay napansin ni Eliana ang pagbabago kay Marco. Naging maalaga ito sa kanya at palagi na rin itong ngumingiti sa tuwing nakikita siya nito. Ipinaghahanda din siya nito sa mga paborito niyang mga pagkain. Binibilang din siya nito ng mga pagkain na pinaglilihiyan niya. "Breakfast is ready. Eliana, kumain ka na dito bago pa lumamig ang pagkain. Manang, yung gatas para kay Eliana pakidala dito," sabi ni Marco. "Bakit mo ito ginagawa?" saad niya. "Ang alin?" pagtataka ni Marco. Itong pagiging mabait mo sa akin. Di ba galit ka sa akin dahil napilitan kang pakasalan mo ako? Hindi ba sinamantala ko yung gabing yun na may nangyari sa atin?" Sabi niya.
I don't care. Tapos na ang bagay na iyon at ayaw ko nang maalala pa. Darating sina mommy at daddy rito mamayang gabi. Ilipat mo sa kwarto ko ang mga gamit mo mamaya. Ipapa-check up din kita ngayon kaya bilisan mo na kumain, sabi ni Marco. Pwede ka namang bumalik sa dati na lang, mahinang sabi niya. Dahil nakakatulong ang trato ng lalaki sa kanya, nahuhulog lalo siya sa asawa at natatakot siya na baka masaktan din siya sa huli. Natatakot siya na baka ito ang maging dahilan para bumigay ang puso niya. What do you mean? Hindi ko nagagawin iyon. Na-realize ko na sobrang mali ang ginawa ko. Wala kang kasalanan sa nangyari sa gabing iyon. I know the truth already. I'm sorry. Hayaan mo ako na makabawi sa iyo. Madamdamin na sabi ni Marco sa kanya. Na ipinagtataka ni Eliana dahil wala siyang maintindihan sa sinasabi nito. Nababaliw ka na ba? Ginagantihan mo na ako. Kasi kung oo, nasasaktan na ako. Saad niya sa asawa. Kusang lumapit sa kanya si Marco at mahigpit siyang niyakap. Yakap na kay tagal niyang hinintay. I'm not okay. Hindi kita ginagantihan. I'm really sorry. Magbihis ka na pagkatapos mong kumain at pupunta tayo ng hospital. I'll wait for you, saad ni Marco. Titig na titig si Marco sa asawa nang lumabas ito ng silid at suot nito ang maternity dress. Mas lalo lang lumabas ang natural na ganda ng asawa niya. Tinutuo nga nito ang sabi na ipapa-check up siya sa OB. Congratulations Mrs. 5 months na ang baby mo at sobrang healthy niya. Wala namang problema. Okay naman ang kondisyon ng katawan niya at ng baby, sabi ng doktor. Okay ba ang kalagayan niya sa panganganak? Gusto ko lang na maging okay sila, Doc, sabi ni Marco. Relax mister, maayos ang asawa mo. Naniniwala ako na makakayanan niya ang panganganak. For now, reresitahan ko kayo ng mga vitamins for the mother and child. Less stress please at kumain ng mga healthy foods, mahabang litanya ng doktor. Natapos ang check-up ni Eliana nang walang naging problema. At pansin niya na malawak ang ngiti ni Marco kanina pa. Lalo pa itong naging clingy sa kanya na ipinagtataka na talaga ni Eliana. Possible ba na magbago ang isang tao sa loob ng isang linggo? Okay lang ba na magtiwala? Tanong niya sa sarili sa isip. Anong gusto mong kainin mamaya sa dinner? Bigla sabi ni Marco. Naaga muli ang atensyon ni Eliana sa biglang pagsasalita ng lalaki. Kahit ano na lang, tipid niyang sagot. Sumandal siya sa sandalan ng sasakyan at pumikit nang biglang mag-vibrate ang cellphone ng asawa. Pinanood niya kung paano nagbago ang itsura nito. Nagtadges ang mga bagang nito tila nagpipigil ng galit. What do you want? Bungad nito sa collar. Wala na akong pakialam sayo at keep your son, galit na sabi nito sa kausap at pinatay ang cellphone at ibinato na likod ng sasakyan. Nagtataka siya sa inasal ng asawa dahil bakas ang galit at iritasyon sa mukha nito. Matatalim din ang mukha nitong nakatinggan sa unahan ng sasakyan at natatakot siya na magtanong. You can ask me. Go ahead, anito at mukhang nabasa nito ang iniisip niya. Si Natasha sana, saad niya, we broke up. Tipid nitong sagot sa kanya. Napasinghap pa si Eliana sa narinig dahil hindi niya inaakala ang balitang malaman. Kailan pa sila naghiwalay? Bakit wala akong alam? Iyon ba ang dahilan kung bakit wala na sa silid nito ang mga gamit ni Natasha? Tanong niya sa sarili sa isipan niya. Pero magkakanak na kayo. Hindi ba? Mahinang bulong niya sapat lang upang marinig ni Marco. I think it's not mine. I'm not sure. I will conduct a DNA test kapag nakapanganak na siya. Saad nito. Ha? Paano? Saad niya. Niloko niya ako para pagtakpan ang ginawa niya 5 months ago. Hindi ko inaasahan na magagawa niya sa akin ang bagay na iyon. I'm sorry, Eliana. I'm really sorry, saad nito. Hindi na sumagot si Eliana sa sinabi ng asawa. Nanahimik siya dahil hindi alam ang magiging reaksyon. Inaamin niya na sumaya ang puso niya sa nalaman at sana tuloy-tuloy na ang pagbabago ng relasyon nila. Sa kabilang banda dumating sa bansa ang magpinsan na si Alexander Luis Guevara Montenegro at si Lucas Andrew Ignacio Montenegro. Magkapatid ang ama nila na parehong bilyonaryo. Isa sila sa mga angkan ng pinakamayaman na pamilya hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Tutulungan ni Lucas ang pinsan na si Alexander upang hanapin ang half-sister nito. Ang kapatid ng pinsan sa ina nito.
Kamakailan lang napag-alaman nila na matagal nang namatay ang ina ng pinsan niya at nagkaroon ito ng anak na babae. Iyon ang sabi ng ama ni Alexander. Huli na din noong nabalitaan ito ng ama. Ngunit hindi nila alam kung saan at sino ang umampun dito. At ngayon ay bumalik sila ng bansa upang makita at mahanap ito dahil ipinangako ng pinsan niya na sa ama nito na hahanapin niya ang half-sister niya at babawi siya rito. Hindi man na lang niya nakita ang ina bago ito namatay. Kinuha kasi siya ng ama niya noong 8 taong gulang siya at pumayag ang ina niya na sumama siya sa ama para maging maganda ang buhay niya. Kagustuhan din naman Rilya na sumama sa ama niya. Wala namang sama ng loob ang mga ito sa isa't isa. Hindi na sumama ang ina niya noong kunin siya ng kanyang ama dahil ikakasal na ito sa tito Oscar niya. Mabait sa kanya ang lalaki at itunuring na din niya itong pangalawang ama. Hindi din siya nagtanim ng sama ng loob sa ina sa kabila ng lahat ng nangyari dahil alam niya at naiintindihan niya ang ina. Mahal na mahal siya nito. Isang beses lang siya nakabalik ng Pilipinas upang makita ang ina. Mga nasa 13 lang siya noong dumalaw siya at napag-alaman niya na buntis na noon ina. Subalit hindi na siya nakapag-contact sa ina noong bumalik siya sa States dahil ipinasok siya ng ama sa isang training upang sanayin at hubugin siya upang makayanan niya ang paghahandle ng mga negosyo nito. Nag-iisa lang siyang anak ng kanyang banyagang ama. Hindi na kasi nag-asawa pang muli ang ama matapos mamatay ang asawa nito. Wala rin itong anak sa naging asawa, kaya siya ang tagapagmana ng ama. May business din sila dito sa Pilipinas at mga properties na siya na nabili kamakailan lang. At ngayon na nakabalik na siya ay gagawin niya ang lahat upang mahanap ang kapatid. Pagkalabas nila ng airport ay sinundo na sila ng mga tauhan niya. Saan tayo didiretso? Sa mansyon mo ba o sa company? Sabi ng pinsan niya. Nakasakay na sila ng sasakyan. Sa company tayo dahil naghihintay na doon ang taong inutusan ko na hanapin ang kapatid ko. May nakuha na daw siyang lead, sagot niya agad sa pinsan. Okay, Manong, sa Montenegro Corporation tayo. Saad ng pinsan niya sa driver. Ilang minuto ay nakarating na sila sa kumpanya. Pagkapasok nila ang tinginan at bulong-bulungan ng mga empleyado ang bumungad sa kanila. At ang pinsan niya na si Lucas at tudo ngiti at pa-cute palalo na sa mga babae na empleyado. Babaero talaga kahit kailan at saan nagkakalat talaga ito. Saad ni Alexander sa isip at naiiling. Pagkapasok nila sa office niya ay naghihintay na doon ay tauhan niya. May dala itong envelope na naglalaman ng information tungkol sa kapatid niya. Agad na ibinigay ng tauhan sa kanya ito at agad na binasa at tinignan. Nakitingin din ang pinsan niya na nasa gilid na pala niya. Kinuha nito ang mga litrato na nakalakip sa envelope. Wow insan, ang ganda pala ng kapatid mo. No doubt na magkapatid kayo. Medyo hawig kayo, namamangha na saad ng pinsan niya na si Lucas. Agad namang tinignan ni Alexander ang litrato. Pagkakita niya ay napagtanto niya na kahawig ng ina niya ang kapatid. Busy din ang pinsan niya Turnengin sa ibang litrato. Detective, sino itong mandang babae na kasama ng kapatid ng pinsan ko? Tanong ni Lucas. Iyan po yung matalik na kaibigan ni Ms. Eliana. Si Dr. Beatrice Elise Tuazon. Ang may-ari ng isa sa pinakamalaki na hospital dito sa Pilipinas, ang Tuazon Hospital. Siya ang naglis ang anak ng mag-asawang doktor na Tuazon. Pero namayapa na din mga magulang niya kamakailan dahil dyan siya na ang nagpapatakbo ng hospital, mahabang saad ng detective. Ganun ba? Sounds interesting. Saad ni Lucas. Napapailing naman si Alexander sa pinsan. Sir Alexander, pwede tayong sa kanya lumapit para makausap niyo ang kapatid niyo dahil sa nalaman ko na hindi okay ang relasyon ngayon ng kapatid niyo sa umampun sa kanya. Napag-alaman ko din na ikinasal ang iyong kapatid sa bunsong anak ng mga Buen Camino dahil nabuntis ito at dahil pangyayaring iyon ay nagalit sa kapatid mo ang lahat, mahabang saad ng detective at nagsalaysay pa ito ng mga ibang detalye. Naikuyong ni Alexander ang kanyang kamao sa mga nalaman tungkol sa kung ano ang nangyari sa kapatid. Matapos ang pag-uusap nilang detective ay nagpaalam na ito sa kanila. Nagawasa siya sa kapatid tungkol sa nalaman niya na nangyari dito at sinisisi din niya ang sarili dahil nahul na siya ng dating. Ngayon ay iniisip na niya kung paano siya magpapakilala sa kapatid niya. Lucas, bukas na bukas din pupuntahan natin ang hospital ng kaibigan ng kapatid. Siya ang lalapitan natin para humingi ng tulong para magpakilala ako sa kapatid ko. Saad ni Alexander sa pinsan.
Sure, insan. Para makilala ko na rin ang magandang binibini. Saad ni Lucas na bakas ang paghanga nito sa dalaga at hindi maalos ang mga nito kakatitig sa larawan. Kahit kailan basta babae wala ka talagang pinapalampas, saad ni Alexander. Hay nako insan, mukhang nahanap ko na the one ko. Ang magbibigay sakin ng tagapagmana at babaeng mamahalin ko ng tapat. Saan ni Lucas? Ha? Siguraduhin mo lang hindi mo isasama sa listahan mo ng mga babae mo yang kaibigan ng kapatid ko, natiling na saad ni Alexander. Ngumisi lang si Lucas sa pinsan. Maputol ang pag-uusap nila nang may kumatok sa pintuan. Yung sekretarya pala ni Alexander. Sir, may kailangan po ba kayo? Nagre-request po pala ng board meeting ang mga shareholders at stockholders sa inyo. Nalaman po kasi nila ang biglaan ninyong pagbisita dito, saad ng sekretaryang si Nico. Alright, pakiset na lang ng meeting this Friday. Kasi may importante kaming lalakarin ni Lucas bukas, saad ni Alexander. Okay, sir, noted. Saan ni Nico? Okay, you may go and aalis na din kami ni Lucas. Lucas, let's go home, saad ni Alexander. Pagkarating nila Marco sa kanilang bahay ay sinalubong sila ng mga magulang niya at bigla nitong niyakap si Eliana. Umiiyak ang mga ito at humingi ng tawad sa dalaga. Hindi makapaniwala si Eliana dahil parang kailan lang ay galit na galit ang mga ito sa kanya. Nagkapatawaran na sila sa isa't isa. Nagdesisyon si Eliana na magpahangin sa may veranda tanda niya ang isang basong gatas. Pinagmamasdan ang kagandahan ng buwan dahil hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito makikita. Naramdaman niya ang paglapit ng kung sino sa likod niya. Hindi niya ito nilingon dahil sa amoy pa lang ay kilala na niya ito. Brother-in-law na niya ito. Uminom muna si Eliana ng gatas bago lumingon kay Manolo. Kamusta ka na? Pagsisimula ng Kuya Manolo niya. Pagkatapos ng kasal nila ni Marco ay hindi na niya ito nakita pa at nakausap. Miss na niya ito ngunit nahiya siya na maayos ang lahat. Saad ni Eliana, mukhang nakuha mo na ang kapatawaran mo kay Marco. I'm sorry kung nagalit kami sa'yo bunso. Hindi naman sinasadya. I'm sorry. Hindyang umiiyak. I'm sorry kuya kung nagawa ko to. Umiiyak na saad ni Eliana. Okay na ang lahat Eliana. Maayos na lahat. Patawarin mo din SI kuya kung nagawa kitang pagsalitaan ng ganoon, saad ni Manolo. I'm really sorry, kuya, mahinang saad ni Eliana. Hinagod-hagod naman ni Manolo ang kanyang likod para makalmain ang dalaga. Matapos ang madrama nilang pag-uusap ng kuya niya ay nagpasya na siyang magpahinga. Kasalukuyan siyang patungo sa silid ni Marco dahil dalawa lamang ang malinis na silid sa bahay ni Marco kaya wala siyang choice kundi tumungo sa silid ng asawa. Matapos ang 5 months nilang pagsasama ay ngayon lang niya makakasama sa lisang silid asawa. Pagkapasok niya ay agad may nagsalita. Tapos na ba kayong mag-usap ni Kuya Manolo? Halika na at matulog ka na dahil masyado ng late baka makasama pa yan sa baby natin. Anyaya ni Marco pagkapasok ni Eliana sa kwarto niya. Kinakabahan pang naglakad papasok si Eliana dahil first time niyang makakatabon ang asawa. Wala kasi siyang maalala sa nangyari sa kanila noon kaya hindi niya alam ang ikikilos. Naglakad siya patungo sa kaliwang bahagi ng kama at humiga ng patagilid. Galit ka ba sakin? Saad ni Marco habang tinitignan si Eliana. Hindi naman, bakit? Sagot ni Eliana. Ang layo mo kasi sa akin hindi naman kita kakagatan. Kakainin pwede pa, pang-aakit na tuno na saad ni Marco. Pakiramdam ni Eliana na may kuryente na dumadaloy sa katawan niya dahil sa boses nito. Nakikiliti na naman si Eliana sa nararamdaman niya at hindi pa nakatulong ang paggalaw ng baby niya sa loob ng kanyang tiyan. Hoy, lapit ka dito baka mahulog ka pa dyan, saad ni Marco at hinawakan ang braso ni Eliana. Napakislat niya nang magdikit ang balay nila. Mas lalong nagwala ang mga paro-paro sa loob ng tiyan niya. Magsalita ka naman, tila nagtatapong saad ni Marco. Walang nagawa si Eliana kundi humarap sa asawa niyang kanina pa siya pinagtritripan. Bumungad naman sa kanya ang malapad nitong ngiti dahil ilang dangkal lang ang layo nito sa kanya. Tatalikod na sana siya dahil hindi niya kanyang harapin ang asawa kahit sabihin na maayos na sila. Hindi ka lalayo sakin, dito ka lang at huwag kang uusog. Saad ni Marco nang subukan niya na lumayo at kumalas sa yakap niya. Bakit mo ba ito ginagawa? Kung naghihiganti ka please huwag na.
Nabasag na ang boses ni Eliana nang sabihin iyon. Damaloy sa kanyang namumulang pisngi ang masasagana niyang mga luha. Nakaramdaman naman siya ng paninikip ng dibdib dahil sa sobrang paglayek. I told you, babawi ako sa mga kasanan ko sayo, sa mga araw na hindi at naging mabuti sayo, mga pananakit ko sayo. Lahat yun susubukan kong ayusin. I'm sorry sa pagkakataon ito, hindi kita gustong saktan. Litanya ni Marco, pero sabi mo hindi mo ako mapapatawad. Saad ni Eliana. Dahil sinisi ko lahat sayo, hindi ko inisip na may kasalanan din ako. Hindi ko inisip na baka may ibang dahilan. Nang gabing nangyari sa atin gabing iyon. Si Heidi ang may pukana. Ibinigay niya kay Natasha ang alak na may halong drugs nararamdaman. Kaya mabilis siyang lumapit sa kuya niya at yunakap ng mahigpit habang nagkataong pareho nating nainom iyon. Inagaw ko kasi kay Natasha yun kaya tayo ang nagkasiping ng gabing iyon. Galit si Heidi at Natasha sayo, hindi ko alam kung ano ang dahilan nila ngunit alam kong galit sila sayo. Mahabang kwento ni Marco sa kanya. Napaisip ng malalim si Eliana sa kung anong dahilan nila kung bakit galit ito sa kanya. Totoo ang sinabi ng lalaki noon. Nararamdaman niya noon na may hindi tama sa pakikitungo sa kanya ng mga ito. Kung paano siya tignan nito at kung paano siya kausapin. Pero wala akong naiisip na dahilan para kamuhian niya ako, saad ni Eliana. I know baby, I'm sorry, hindi na mauulit, susubukan kitang mahalin, susubukan kong ayusin ang pamilya natin. Sana bigyan mo ako ng second chance pa, may halong lamang na saad ni Marco na mas lalong nagpaiyak kay Eliana. Pero si Natasha, saad ni Eliana, I don't care anymore about her. Baka nasa lalaki na niya siya. Sa ama ng batang pinagbubuntis niya. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ikaw at ang baby natin. Please let's fix our relationship, saad ni Marco. Kahibanggan man malituturing ngunit nagpalamon si Eliana sa damdam amin. Lumuluha siyang tumanggo sa asawa bilang sagot. Ang gusto lamang niya ay maging masaya kahit saglit lang. Gusto niya kung mawala siya ay may baon siya na mandang alaala kasama ang asawa. Hinalikan siya ng asawa at buong puso naman niya iyong tinugon. Ang halik na kay tamis na gusto niyang baunin. Sana hindi na matapos nito. Pareho silang pawisan at habol hinga. Tumayo ito at kumuha ng pagkatapos ay ito naman ang naglinis sa sarili. Humiga ito at niyakap naman siya ni Marco hanggang sa nakatulog na sila. Kinabukasan maagang naggayak ang magpinsan para pumunta sa hospital ng kaibigan ni Eliana. Kakausapin ito ni Alexander para humingi ng tulong para makausap ang kapatid. Pagkadating nila sa hospital ay agad nilang tinungo ang office ni ng kaibigan ni Eliana. Sir, may appointment po ba kayo or scheduled ngayon? Saad ng sekretarya ni Beatrice. MS Beautiful, wala kaming scheduled appointment pero this is urgent. Please let us in. Importante lang talaga na makausap naman ang boss mo. Saad ni Lucas sa sekretarya sa malumanay na tinig. Naghingning naman ang mga mata nito dahil sa pagpapakyut ni Lucas. Okay, sir, wait for a second. I will just inform Dr. Beatrice. Kinikilig na saad ng sekretarya at tinungo ang loob ng office ni Beatrice. Hapon talaga yung charms mo sa mga babae, insan, naiiling na saad ni Alexander. Ako pa ba, sa pogi kong ito, kaya pasalamat ka at may pogi kang pinsan, proud na saad ni Lucas. After 5 minutes bumukas ang pinto ng office ni Beatrice at iniluwa doon ang sekretarya. Sir, you may go inside. Mom is waiting. You have only 30 minutes to talk to her dahil maglilibot pa siya sa patients niya after niyong mag-usap. Nang makapasok sila sa office ni Beatrice ay agad silang sinalubong ni Beatrice nagpagbati. Hi gentlemen, what can I do for the both you? Sabi ng sekretarya ko ay urgent but personal ang sadya ninyo. Have a seat, saan ni Beatrice. Umupo naman na sila at nagkaharap sa office table ng doktora. At animoy nakakita ng Diyosa si Lucas sa kagandahan ng dalaga. Titig na titig siya dito. Sinulyapan naman ni Alexander ang pinsan at napansin niya ang tingin nito sa doktora kaya sinipa niya ito sa paa. Si Alexander naman ay sinaman si Lucas ni tingin at tila sinasabi na, umayos ka. Nagets na naman ni Lucas ang tingin ni Alexander. So, ano ang kailangan mo sakin Mr. Montenegro? Saad ni Beatrice. Sisigot na sana si Alexander ngunit naunahan siya ni Lucas.
Ms. Beautiful, nandito kami ng pinsan ko dahil gusto kang makausap ng pinsan ko tungkol kay Eliana. Saad ni Lucas at kinindatan pa si Beatrice. Sa isip-isip ni Beatrice ay hindi siya komportable sa isang ito. Mukhang maloko ito at hindi mapagkakatiwalaan. Ano naman po kailangan niyo sa kaibigan ko? At sino po ba kayo? Kamag-anak po ba kayo si Sam? Pero wala na po kaming alam na may kamag-anak pa siya. Saad ni Beatrice. Definitely, it's a yes. Half-sister ko si Eliana, Doktora. Hindi ko alam kung nabanggit ba ako ni nanay sa kanya noon. Saad ni Alexander. Teka, nagsasabi ba kayo ng totoo kasi mukhang hindi ayoko magtiwala sa inyo lalo na sa kasama mo Mr. Montenegro? Saad ni Beatrice habang nagkasalubong ang kilay at nakatingin kay Lucas na panay pa-cute sa kanya. Oh, that hurts Ms. Beautiful. Ako yata ang most trusted person in the world. Tanungin mo pa pinsan ko. Di ba bro? Nakangisi na saad ni Lucas kay Beatrice. Magtigil ka nga Lucas. Tumahimik ka nga muna, pwede. Saad ni Alexander at pinandilatan si Lucas. Tumahimik naman ang huli. Okay, Doktora, I get you. Hindi kami masamang tao Dok. Beatrice, nagsasabi ako ng totoo. We have proof para magsabi na hindi kami nagsisinungaling. Saad ni Alexander at binalingan si Lucas na ibigay sa Doktora ay envelope. Inabot naman iyon ni Beatrice at nagsalita. Siguraduhin niyo lang dahil ayoko na masaktan ang kaibigan ko. Ang dami na niyang pinagdadaan sa buhay na problema, saad ni Beatrice habang binubuksan ang envelope. Tinignan naman Leon ni Beatrice at sinuring mabuti ang laman. Nabasa niya ang patunay na half-sister pala talaga nito si Sam at may kalakip pa na mga larawan ng nanay ni San kasama si Mr. Montenegro. Hindi ko akalain na may totoong pamilya pa pala si Sam. Suberadong matutuwa Leon kapag nalaman niya, naluluhang saad ni Beatrice. Gusto ko siyang makausap at makita. Pwede mo ba kaming tulungan, Doktor? Saad ni Alexander. Opo, Mr. Montenegro. Beatrice na lang po itawag ninyo sa akin. Magkaibigan naman po kami ni Sam, saad ni Beatrice. Okay, Beatrice, saad ni Alexander. Kailan niyo po balak na makipagkita kay Sam? Sasamahan ko po kayo. Nagagalak na saad ni Beatrice. As soon as possible, gusto ko siyang kunin sa umampun sa kanya at sa asawa niya. Alam ko ang ginawa nila sa kapatid ko at hindi ko iyon papalampasan, gigil na saad ni Alexander. Mas mabuti nga po para hindi na masaktan ng husto si Sam at hindi na lumalala ang sakit niya, saad ni Beatrice. Bigla namang natutop ni Beatrice ang bibig dahil sa nasabi. Napatingin naman si Alexander kay Beatrice na may pagtataka. Anong sakit ni Sam? Anong sinasabi mo? Saad ni Alexander. Mr. Montenegro, to tell you my heart problem po si Sam at ngayong buntis siya ay hindi pwede na mag-undergo siya ng treatment. Saad ni Beatrice. What? How? Naghihinang saad ni Alexander. Namana po niya yung sakin ng mama ninyo. Sinabi ko po kay Sam na huwag na niyang ituloy ang pagbubuntis para maoprahan na siya. Pero ayaw na po pumayag. Mahal na mahal niya anak niya kahit kapalit ang buhay niya ang gagawin niya, naluluhang saad ni Beatrice. Nanlulumo sa nalaman ni Alexander. Hindi niya akalain na ganito pala kabigat ang pinagdadaan ng kapatid niya. Tinapik-tapik naman ni Lucas ang likod ni Alexander para pakalmayan. May magagawa pa ba tayo sa kondisyon niya? We can go back to the US para matreat ang sakit niya. Saad ni Alexander. Yes, we can but ayaw ni Sam na umalis at iwan si Marco. Mahal na mahal ni Sam ang asawa niya. Kinausap ko na siya tungkol dito pero matigas talaga ulo ni Sam. Ayaw na makinig, saad ni Beatrice. Damn, that man. Huwag ko lang makita yang lalaking yan baka mapatay ko yan. Gigil na saad ni Alexander. Bro, relax lang. Huwag mong daanan sa init ng ulo mo. Hindi pa natin nakakausap ang kapatid mo. Kausapin mo na muna baka makinig sa'yo. Payo ni Lucas sa pinsan. Burn-on-tong hinaga naman si Alexander at tumango. Pinakalma ang sarili at hinarap uli si Beatrice. Please help us. Talk to Eliana as soon as possible bago pa mahuli ang lahat. And Kuya Alexander na lang itawag mo sakin. Salamat pala dahil nandyan ka for my sister. Pakiusap ni Alexander. Opo, Kuya Alexander. Kukontaken ko kaagad si Sam para kausapin.
Ako muna kakausap sa kanya at tatawagan ko na lang kayo kung ano pumayag si Sam. Saad ni Beatrice. Sumang-ayon naman si Alexander sa sinabi ni Beatrice. Alright, thank you Beatrice for your time. Here's my calling card, please contact me immediately, saad ni Alexander at nagpaalam na ang dalawa kay Beatrice. We'll go ahead, saad ni Alexander at tumayo na. Goodbye MS Beautiful, see you soon, saad naman ni Lucas sabay kindat. Inirapan naman nito ni Beatrice. Hinatid na palabas ni Beatrice ang dalawa. Masaya si Beatrice sa mga nalaman ngayong araw na ito. May kapatid pa pala si Eliana. Ito yung hinihiling ni Sam noon na magkaroon ng kapamilya. Alam niya na matutuwa ang kaibigan sa nalaman. Tatawagan niya ang kaibigan mamaya para makipagkita dito. Sasabihin niya na may surprise siya para rito. Sa naiisip ay masayang-masaya siya para sa kaibigan. Kinagabihan ng matapos si Beatrice sa kanyang opisina at pagtingin sa mga pasyente ay dumiretso na siya ng uwi. Nang makauwi at nakapag-ayos na ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tumipon ng mensahe sa kaibigan. Sam, if you are free tomorrow pwede ba tayong magkita? Sasunduan kita bukas ng hapon. May importante akong sasabihin sa'yo, saad ni Beatrice sa text. Nang matapos magpadala ng mensahe ay tumungo na siya sa kama upang makapagpahinga. Tahimik na nagpapahangin si Eliana sa balcony ng kanilang kwarto nang matanggap niya ang mensahe ng kaibigan. Agad niya yung binuksan ng cellphone at binasa. Nahihiwagaan siya sa mensahe ng kaibigan ngunit tumipo siya ng mensahe para sagutin ang text nito. Okay, kita tayo bukas. Aantayin kita, sagot ni Eliana sa mensahe. Matapos masend ang mensahe ay pumasok na siya sa loob ng silid dahil inaantoy na siya. KINAHAPUNAN dumating na si Beatrice para sunduin si Eliana. Agad naman nang binuksan ni Eliana ang gate nang marinig niya ang sasakyan ni Beatrice. Lumapit na siya ng kotse at sumakay. Pagkasakay niya ay pinaandar Beatrice ang kotse at nagmaniho na. Saan ba tayo? Tanong ni Eliana. Sa malapit lang tayong restaurant kakainin at may importante akong sasabihin sa'yo. Saad naman ni Beatrice. Okay, tungkol saan ba? Saad ni Eliana. Basta, siguradong matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Excited na saad ni Beatrice. Okay, saad ni Eliana. Nga pala ano yung naririnig ko na nagkapatawaran na kayo ng parents niyo at ni Marco? Is it true? Talaga bang bumabawi na si Marco? Tanong ni Beatrice kay Eliana. Oo, nagkapaliwanagan na at humingi na kami ng tawad sa isa't isa. Si Marco naman susukan naming ayusin ang relasyon namin para na din sa bata. Nag-usap na din kami ng masinsinan, saad ni Eliana. Siguraduhin lang niya na hindi kanya pinagloloko at pinapaikot kung hindi makakatikim na sakin yung asawa mo, gigil na saad ni Beatrice. Tumanggo naman si Eliana bilang sagot ng kaibigan. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa restaurant. Agad na silang bumaba at pumasok na. May lumapit sa kanila na crew. Table 42, please. Yung private sana, saad ni Beatrice. Tumanggo na naman ang crew at nagsalita. Okay, ma'am. This way please, saad ni crew at sumunod naman sila. Nang makaupo na sila ay nag-order na sila ng makakain. Sam, wala bang nabanggit sa'yo ang nanay mo noon na may kapatid ka? Paunang tanong ni Beatrice. May nabanggit si nanay sakin na kuya ko daw pero kinuha na daw ng tatay nito. Hindi na din naman alam kung nasaan na kaya pagkamatay ni nanay wala na talaga akong mapupuntahan. Saad ni Eliana. Okay, so you mean mayroon nga? Paniguradong saad ni Beatrice. Tumanggo naman si Eliana. Oo, sa pagkakaalala ko Alexander yung name niya pero hindi ko alam yung apelyido niya kasi dala niya last name ng tatay niya. Hindi din binanggit ni nanay sakin, saad ni Eliana. Naputol bigla ang kwentuhan nila nang dumating ang mga pagkain na in-order nila. Pagkapag ng lahat ng pagkain ay agad na din silang kumain. Habang kumakain ay patuloy sila sa pagkukwento, OMG. So kuya mo nga yung pumunta sa akin noong nakaraan. Sabi niya sakin gusto kanyang makilala. Masayang wika ni Beatrice. Hindi naman makapaniwala si Eliana sa narinig mula sa kaibigan. What? Si kuya? Paano kayo nagkita? Nasaan siya? Gusto ko siyang makita at makausap. Naluluhang saad ni Eliana. Alright. Nagpunta sila sa hospital at sinabi niya sa akin na gusto kanyang makita.
Pinapahanap ka pala ng kuya mo. Gusto ka niyang makasama. Alexander Montenegro ang buo niyang pangalan. Siya ang may-ari ng Montenegro Company dito sa Pinas. Saad ni Eliana, ang saya ko Beatrice. Kailan ko siya makikita? Mag-contact ka ba sa kanila? Saad ni Eliana, oo, may binigay na contact number ang kuya mo. E-text or tawagan ko daw Ya kapag pumayag ka na magkita kaayo. No worries, sasamahan kita. Nagagalak na saad ni Beatrice. Excited na ako, Beatrice. Ito yung isa sa mga hiling ko. Tinupad ni Lord. Masayang saad ni Eliana. Oo, Eliana magpapadala ako ng mensahe ngayon sa kuya mo. Saad ni Beatrice at kinuha ng phone at tumipa ng mensahe. Thank you talaga Beatrice sa tulong. Pasasalamat ni Eliana. Tinapos na nila ang kanilang kinain. Pagkaraan ilang minuto ay tumunog ang phone ni Beatrice. Si Alexander pala ang message. Okay, Beatrice. Thank you for your help. Isama mo si Eliana this coming Saturday. Ipapadala ko ang address ng bahay ko, saad ni Alexander. Sinabi naman iyon ni Beatrice kay Eliana. Tuwang-tuwa naman si Eliana. Nang matapos ay niyaya na ni Eliana si Beatrice na umuwi na kasi baka dumating na si Marcos sa bahay nila. Beatrice, let's go. Hatid mo na ako. Saad ni Eliana. Okay, fine. Ang rupok mo talaga sa mister mo na yan. Saad ni Beatrice. Nang mahatid na ni Beatrice si Eliana ng bahay at nagpaalam na din itong uuwi na. Pagkapasok ni Eliana ng bahay ay sinalubong siya ni Marco. Saan ka galing, baby? Saad ni Marco. Kumain lang kami ni Beatrice sa labas. Malapit lang naman dito. Saad ni Eliana. Hindi na sinabi ni Eliana ang mga nalaman niya tungkol sa kuya niya kay Alexander. Okay, let's go upstairs para makapagpahinga ka na din, saad ni Marco at inalalayan na siyang umakyat sa itaas. Nang pagkapasok nila sa kwarto ay tinungunan niya ang banyo at nag-half bath. Pagkalabas niya ng banyo ay bihis na din siya. Nakita niya si Marco na nakasandal sa headboard ng kama habang tumitipa sa laptop niya. Napansin naman siya ni Marco at agad nitong inilapag sa katabing table ang laptop. Let's sleep na, baby. Come here na, saad ni Marco at tinapik ang gilid nito. Agad naman tumalima si Eliana at lumapit na para mahiga na sa tabi nito. Pagkahiga niya ay hinapit naman ni Marco ang bewang niya at ang ulo niya ay iginiya ni Marco sa braso nito. Pinaunan siya Marco sa braso nito at niyakap. Humalik pa ito sa lips niya at sa noo. Good night, baby, saad ni Marco sa malambing na tinig. Good night, mahinang saad ni Eliana dahil kinikilig siya.